Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayong demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gawin ng kaliwan ng Galiman ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagkatay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng pagsuporta sa housing projects ng ating Administrasyong Marcos. Ang Administrasyong Marcos, through Department of Human Settlement and Urban Development o yung DSSUD, at mga sangay nito ay may perspective planning na magbigay ng 1 milyon na pabahay taon-taon sa buong bansa at marisolba ang usapin sa bahay. Ngayon ang ating bansa ay maraming walang bahay mula urban and rural areas kagaya ng mga informal settlers at mga nangungupahan lamang at iba't iba ang kalagayan sa kanilang tinitirhan o walang matirahan. Ang pabahay program ng Administrasyong Marcos ay layo na malutas ang pabahay sa bansa. So yun. Dito sa tinunghayan nating issue ngayon ay doon sa programa nitong administrasyong ito na mabigyan ng 1 milyong pabahay yung buong Pilipinas taon-taon. So para ma-resolve yung backlog at magpatuloy ito na yung lipunan Pilipino ay mabibigyan nito ng pabahay program. Lalong-lalo na yung mga informal settlers, yung mga sinasabing mga nasa slum area o yung mga nasa squatter o yung mga walang matayo ng bahay na sarili nilang lupa or ito ay naaayon doon sa pagtatayuan, kundi sila ay nagtatayo doon sa mga lugar kung saan ay ito ay hindi po pwede nilang tayuan. Ibig sabihin, hindi talaga mga residential yung kanilang pinagtatayo. So ngayon, ito ay isa sa mga dapat at pangunahin na marisolba yung mga informal settlers doon sa mga pabahay program ng ating pamahalaan at magawa niya na mahusay na programa ito upang sa gayon ay wala nang maging informal settler. So dapat mabantayang mabuti yung ating bansa mula diyan at sila natutulungan pa kung continuous yung ating pabahay program, yung mga tao hindi na magtatayo o pupunta sa slum area o magiging informal sector, kundi sila ay lalapit lamang sa gobyerno para mabigyan ng pabahay program nila na ma-affordable o abot kayang halaga para ito ay kanilang sino man tao o sino man Pilipino o mga Pilipino na lalapit sa gobyerno para magkakabahay because of the DHSU din yung programa ng ating pamahalaan at patuloy, hindi lamang dito sa administrasyon ito dapat sa susunod pa. So ngayon kung nasiro na yung backlog na yan na yung maraming ang ganyan na mga squatter area, pagdating ng tamang panahon hindi na magkakaroon ng squatter, magkakabahay yung tao gusto magkabahay. So dapat ganun patuloy. So ngayon yan yung pangunahin na dapat na nare-resolve ng ating pamahalaan, yung mga informal settler. So yun. So, recent ngayon sa gagawing development ng Pasig River ay mabibigyan ng relokasyon yung mga informal settlers sa area na nasa 10,000 asa ngayon ay temporary nasa container ban sila, doon muna sila tutuloy. So, yun yun na parang blessing ang tawag din, blessing in disguise na doon sa sasaayos noong Pasig River yung mga informal settlers doon nabigyan na tuloy ng natutunan ng pagkakataon na sila ay mabigyan ng disenteng pabahay o marerelocate sila sa maayos na pabahay. So sana ito ay maging fair to them at hindi yung laging umusubong na problema na malayo doon sa kabihasnan yung pag-relocasyonan. So dapat i-relocate ito ng ating Administrasyong Marcos doon sa fair area na hindi malayo doon sa sinasabing kanilang trabaho, eskwelahan, sa mga ospital yan, mga gano'n, pamilihan. So dapat malapit din lang. So
siguro sapat na yung mga isang sakay, ba? Mga ganun, ilang kilometro. Pero hindi mas siyempre yung iba nga gusto abot lakad lang para hindi na magastos. Pero siguro yung isang sakay at a fair price, maganda na yon kung ganun na kalayo doon sa dati nila tinitirhan. So malapit ka pa rin. Kaya dapat sana maging fair na yung lahat ng yun mabigyan ng pabahay. At hindi lamang sila, syempre yung buong Pilipinas, kung mayroong informal settler, mabigyan lahat ng pabahay. Yung mga yun, para sila ay magkaroon ng maayos na tirahan at makapamuhay sila ng maayos. Siyempre, hindi sila vulnerable doon sa environment na marurumi. Usually, nakatira sa mga estero. No? Kung iisipin mo, pag ikaw ay nakakapunta ng Metro Manila, yung Pasig River, at iba't ibang mga kaugnay niya, puro mga estero yun doon nagbabahay yung mga ibang squatter. Kaya marami, kaya gusto 10,000 yung nakatira doon. So ngayon, doon sila nagbabahay para hindi masyado silang punahin. Kaya yung mga yon, so dapat sila ay may lagay doon sa isang mahusay na tirahan. Kasi kawawa rin sila. Maaring hindi sila yung kanilang sinasahod na halimbawa minimum wage, instead na iupan nila, doon na lang sila kasi wala namang ibabayad. Sayang din yung monthly na iupan nila na hindi naman mapupunta sa kanila yung bahay. So kung sa squatter ka titira, may menos ka isang buwan pambayad mo sa di ba? At nakakapag kahit paano nakapamumuhay ka ng nakapamumuhay ka, pero hindi vulnerable siya siyempre. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay may team na sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas, justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagsuporta sa Marcos administration's housing project to resolve informal settlers, ating hinihikayat ng sambayan ng Pilipino na ating ang sambayan ng Pilipino na ating suportahan ang pamahalaan, particular sa mga ahensya para sa housing at LGUs, at ating mga babatas na suportahan ang Marcos administration sa housing projects nito na matupad ang 1 milyong housing projects taon-taon. At syempre yung pag-resolve ng mga informal settlers. Dapat kasi nagtutulungan yung LGU, national government, para walang informal settlers. So dapat, halimbawa, isang bayan, yung bawat barangay mo, nababantayan mo yan. Tapos, walang mag-i-exist na informal settler dyan kasi mabibigyan na sila ng pabahay ng gobyerno. Yun, siguro, maaaring kaya nakapag-i-exist, hindi nakikita ng opisyalis ng barangay, or napagbibigyan sila kasi maawa ka rin naman kung wala titiran yung tao. Kung halimbawa matutulog doon sa kalye, kariton, kung maaari lang, maski pansamantala muna kayo dyan sa isang area na yan, siguro maaari na ginagano, or else may nagkakakitaan pa. Kaya hanggang sa dumami ng dumami. So yun ang nagiging problema. Kaya dapat mababantay mabuti, magtulungan para hindi na yung mga tao na mga nais magtayo ng gano'n sa isang barangay, halimbawa sa ilalim ng tulay o sa iba't ibang mga area, ay mahaharang nila at kanilang i-approach na meron tayong babae program, doon ka nalang lumapit, pwede ka naman 500 lang, halimbawa ganun, di maganda yung programa na yun na mabibigyan ng pabahay yung mga tao na minimum wage earner at saka mga non-permanent yung kanilang mga job. Syempre usually yung mga ganun doon talaga titira dahil wala silang pambili ng bahay. Yung ating gobyerno hindi naman kaya bumili ng minimum wage, kaya dapat yung ating gobyerno ay yung programa nila sa pabahay ay tingnan na iangkop nila doon sa minimum wage natin at saka doon sa mga hindi siya permanent na trabaho, paano nila para hindi sila tumitira doon sa ganun. So ganun dapat ang gawin ng gobyerno, DSSUD, sa programa ng pabahay, kasi at saka makipagtulungan doon sa LGU, kasi yung LGU tutulong din ng babae at bantayan na yung lipunan para wala na mag-i-exist na gano'n, kasi magpapatuloy, papalit-palit lang, di ba? At saka yung programa ng babae lang, gawin nila, hindi nalilipat kung kangit-kangito para yung mga hindi naman mabubuti ang ugali na binigyan mo ng pabahay, ibebenta, di ba? Yung sabing professional squatter. So kaya dapat hindi malilipat yun kahit kanino. At
kahit pa paano, siguro tingnan nila na mag-report sa kanila para kahit pa paano nakikita na sila ay talagang namumuhay na maayos with the guidance of the government. Dapat kasi baka pagkabigay, iiwanan ng gobyerno. Dapat may guidance pa rin para unti-unti. Kasi kaya nga tinutulungan eh, di ba? O may programa mabuti ang gobyerno. Kasi yung tao naman, may ugali din naman na hindi lang basta sila kapos doon sa hanap buhay at nasa minimum wage. Kundi talagang may mga hindi mabuti yung ugali. Kaya dapat nag-guidance ng ating government. That's the good thing. So in latest ay itong gagawing rehabilitation ng Pasig River na mabibigyan ng pabahay itong mga informal settlers na nakatayo sa mga tabi ng Pasig River. So we hope firmly maibigay ang patas na pabahay sa mga ito at ilagay sa malapit din sa mga area ito ang pabahay upang hindi ang kanilang hanap buhay at access sa market, school, pamumuhay ay malapit lamang. So sa ating pagsasaboses ng pagpapairal ng patas na karapatang pantao ay pangunay na dapat matugon ng ating pamahalaan na ito nga ang sinasabing pabahay, trabaho. Pangunay yung dalawa na yun na natutugon ng ating pamahalaan, yung pabahay at saka yung trabaho. So yun kasi, yan ang naging problema, yung sa pabahay at saka sa trabaho. So kasi kahit na kompleto yung healthcare mo, kompleto yung eskwelahan mo, maganda yung kalsada mo, pero marami yung walang trabaho at bahay. So anong magiging silbi niya, 'di ba? Palagi mapupuno yung hospital kasi yung mga tao walang matirang matino. Yung environment nila kasi kung titira sila doon sa squatter na, lalo na doon sa mga estero, ay madalas ka magkakasakit doon. Diba yung mga environment na ganyan. So dapat trabaho, pabahay, yan, para yung ating ekonomiya talagang uunlad dyan kung mayroong ganyan. At makikita na tayo ang nakapamumuhay naman. Hindi po pwede yung empleyado mo doon nakatira doon sa ganun. Kasi syempre na mahihirapan din sila doon sa kanilang pamumuhay. So yun. Naway gabayan ng ating Panginoon Diyos ang bansa at matupad ng Administrasyong Marcos ang mga patas na pamamahala nito at pangunahin na matugon niya itong pabahay at trabaho para sa mga Pilipino. So yan. So sana ating ipanalangin sama-sama na biyayaan yung ating bansa na itong ating Administrasyong Marcos makapamahala ito ng mabuti, patas, mga tarungan at natutunan yung karapatan. So ating ipanalangin yung palagi sa ating Panginoon Diyos na bigyan tayo ng mahusay na pamahalaan. Tangayin mo natin sa Administrasyong Marcos na ito at mga susunod pa. Sa ngayon, mabubuhay tayo ng ayon doon sa ating karapatan at maaaring hindi pa dyan kung magiging maunlad yung ating bansa. At yung ating karapatan ng tao ay hindi na tayo makapamumuhay na maayos dyan dahil sa iyan ay kumpleto ang balangkas ng karapatang pantao. Yan. So muli, maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin yung mabuting balita. Sa gayon ang pamahalaan ay makapamamahala ng mabuti at matuwid at patas at nakatutugon ng karapatan sa gabay ng mabuting balita. At yung mamamayang Pilipino sa gabay din ng mabuting balita ay masusunod niya yung pamahalaan sa kanyang batas na ipinatutupad. At ngayon tayo ay makapamumuhay ng mapayapa, maunlad at ayon sa ating karapatan natin. Kasi lahat may kaligtasan spiritual tayo kung mula dito na nakasusunod tayo doon sa mabuti mula doon sa pamahalaan na ginawa din ng Diyos yan para tayo maging mabuti. In force kasi maraming makulit, mananlangang persahin o pasaway, sinasabi. So kaya kung tayo ay magagabay ng mabuting balita ay tayo ay makasusunod doon sa pamahalaan, makagagawa tayo ng mabuti. Kaya nga, generally, susunod sa pamahalaan, yung pamahalaan makapamahala ng mabuti at iba't ibang balangkas ng mabuting balita para tayo ay makapamuhay ng mabuti at may kaligtasang spiritual. So maganda magiging output kung tayo nakasusunod yan. So yun at muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay naman yung Human Rights Promotion hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng pabahay program na marisolba yung mga mabigyan ng pabahay yung mga walang bahay at lalong-lalo na informal settler at patuloy na mayroong nakahaya na programang pabahay sa mga Pilipino. Hindi mga problema Pilipino kung saan matitira.
Siyempre, dumadami yung tao, nadadagdagan, so nangangailangan na ng bahay. Hindi mawawala sa programa yan. So muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.